Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong sisimulan ng ating pananambahan sa pagbasa ng banal na kasulatan na makikita po sa mga awit 34, 1-3. Ganito sinasabi, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa gabi nito. Salamat sa iyong presensya, sa iyong mga bagay na ginawa sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa aming pananambahan. Sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang aming papurihan at pasalamatan. Ama, hiningi namin ng kapatawaran. Mga bagay na nagawa namin, hayag man o hindi, ito'y binisuko po namin sa iyo at patawarin mo kami. Lord, sana'y gabayan mo ang mga gagawin namin simula sa pagkanta, sa pagkapatotoo, at sa pagbibigay ng mensahe. Nagagamitin mo ang anak mo, magbigay ng iyong salita. Nawa, buksan mo ang aming puso, isip, naming mga sarili, magbigay ng panahon lagi sa mga gawain ito. Manalangin namin ang aming iglesia sa ganitong gawain, sa nila magbigay ng panahon ng karampatang pagsamba, pagpupuri sa iyo lamang. Maraming salamat. Lagwang nihiling at dinadalangin sa matamis na pangalan ng ang Panginoon Jesus. Ngayon at kailanman. Amen. Sa magpapalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay patuloy na nagbabalik ng papurit pasalamat sa ating Panginoon. Una-una po sa pagbibigay niya po sa akin ng panibagong taon sa pagdiriwang ko na aking kaarawan itong nagdaang linggo. Ngayon din po sa patuloy na buhay at kalakasan na kanyang pinagkakaloob. Ngayon din po sa patuloy na pag-iingat niya sa akin sa aking pagpasok at pag-uwi galing sa trabaho. Ngayon din po sa pagbibigay niya sa akin ng mabuting pangatawan at kalusugan ko. At gayon din sa patuloy na paggamit niya sa akin sa kanyang ministeryo. Yun lamang po at maraming salamat po. God bless po. Kristiano at ipagsulit
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong Bible verse na ating pag-aaralan ngayong gabi ay ang ating pong Bible reading sa araw na ito. Ito po ay matatagpuan sa Lucas 20:9-18. Ito po yung ang talinghaga tungkol sa ubasan at sa mga magsasaka. Babasahin ko po ang verse 9 hanggang 18. Ito po ang sinasabi. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at siya'y nangibang bayan sa loob ng mahabang panahon. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya sa mga magsasaka ang isa niyang alipin upang kunin ang kanyang bahagi. Ngunit, binugbog ng mga magsasaka ang alipin at pinauwing walang dala. Nagsugo siyang muli ng isa pang alipin at ito rin ay binugbog, hinamak at pinauwing walang dala. Nagsugo pa siya ng ikatlo. Subalit, sinugatan din ito at pinagtabuyan. Napag-isip-isip ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti pa'y papuntahin ko ang minamahal kong anak. Tiyak na siya'y igagalang nila. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, nag-usap-usap sila at sinabi, ito ang tagapagmanang, patayin natin siya at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Siya ay inihagis nila sa labas ng ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Tanong ni Jesus. Pupunta siya roon at papatayin ang mga magsasakang iyon at ipapaupa niya sa iba ang ubasan. Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, huwag nawa itong mangyari. Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang kahulugan ng nasusulat na ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabaksakan nito'y magkakaluray-luray. Pagpalain po ang pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Ang talinghagang ito ay patungkol kay Jesus at sa mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sa pinuno ng bayan. Si Jesus ang may-ari ng ubasan at ang punong pari, tagapagturo ng kautusan at pinuno ng bayan ang magsasaka. Kung paano ang magsasaka ay ninais na angkinin ang ubasan sa tunay na may-ari, ay gayon din ang pagnanais ng mga pari, tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno na alisin kay Jesus ang pagiging batong panulukan. Sabi po sa verse 17, tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang kahulugan ng nasusulat na ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Si Jesus ang batong itinakwil.
Siya ang itinakwil ng mga pari, tagapagturo ng kautusan, at ng pinuno ng bayan, na tinawag namang mga tagapagtayo ng bahay. At hanggang ngayon ay nagaganap pa din ang mga ito sa bansang Israel. Sa katunayan, hanggang ngayon sila ay naghihintay pa rin na darating pa rin ang Mesyas. Hindi sila naniniwala na si Jesus ang Mesyas. Subalit, para sa ating mga nananalig at sumasampalataya sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ating tagapagligtas, ay siya ang ating batong panulukan. At ang sabi sa verse 18, ang bumaksak sa batong ito ay magkakadurog-durog, at ang mabaksakan nito'y magkakaluray-luray. Sabi po sa English, everyone who falls on the stone will be broken to pieces. Anyone on whom it falls will be crushed. Tinutukoy ni Jesus ang mga taong di naniniwala sa kanya bilang batong panulukan. Kagaya ng mga Pariseo, yung mga pari, Saduceo, yung mga tagapagturo ng kautusan, at ang mga pinuno. Tinapos niya ang talinghagang ito sa pagsasabi na ang bumaksak sa bantong panulukan, cornerstone, will be broken, at ang mabaksakan nito ay magkakaluray-luray. The Pharisees, who were supposed to be building of God's temple, were against Jesus. They rejected him as being the cornerstone of God's temple. They refused to follow him and were against anyone who did follow Jesus. Mula po sa panahon ni Jesus, ang mga tao ay hindi nagbago, lalo na po yung mga nasa simbahan. Sila po ay nananatili sa tradisyon, sa Old Testament, imbis na sila ay sumunod kay Jesus at pangunahan ng banal na Espiritu. Those who have followed Jesus, kagaya po natin, will allow themselves to be broken by Him. They will fall upon Him, trusting Jesus with their heart, soul, and mind. They will no longer allow themselves to be in control, but will allow God to have all control over their lives. In the word of Jesus, they will be broken. Being broken means that they can be repaired correctly. Babaguhin po tayo at aayusin po tayo ng tama ng ating pong Panginoon. And God will put their life back. Ibabalik po tayo sa ayos. Kasama siya. And it will be no longer about ourselves. Hindi na po ang ating sarili, kundi ang Diyos na po ang namumuhay sa atin. At tayo po ay makakasama niya sa pagtatayo ng kanyang kaharian. And it will be about other being saved. Salamat po ng marami sa Panginoon sapagkat ibinigay niya sa atin ang ating pong Panginoong Jesucristo upang siyang maging cornerstone po natin sa ating buhay. Ang ating pong simbahan, siya po ang batong panulukan. Hanggang ngayon po ay laganap po ang pagsasabi na hindi si Jesus ang cornerstone.
pagkos ito po ay kanil pang hinihintay. Hanggang ngayon, umaasa sila na may darating pa na batong panalukan. Subalit ang hindi nila naiintindihan at naunawaan ay si Jesus na po ang cornerstone na ito. Kaya't mapalad po tayo na mga anak niya na ang ating sandigan, ang ating batong panalukan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay sandaling manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo. Tunay Ama na kayo po ang aming batong panalukan. Kayo ang aming cornerstone na kung saan kayo ang siyang nangunguna sa aming mga buhay. Salamat Ama, at kami po ay inyong pinili upang maging inyong mga anak. Salamat sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay nyo sa pamamagitan po ng aming pong Panginoong Jesucristo. Ama, dalangin ko po ang bawat isa na nakarinig ng inyong mga salita. Nawa ang inyong pagpapala, nawa ang inyong biyaya, ang inyong pong presensya ang kanilang maranasan. Salamat Ama ng marami sa araw na ito na ibinigay ninyo na kami ay nagsasama-sama upang mag-aral at makinig sa inyong banal na salita. Ama, ang lahat ng ito po ay amin po idinadalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. We worship and stand amazed at your great love. We're changed from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. In all of you, we worship you, Lord, and stand amazed at your great love. We're changed from glory to glory. We set our hearts on you, our God, our God. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise
as we worship, I believe you are near. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Let us all sing blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory and power forever, forever. In all of you we worship. Sabay-sabay po nating basahin mula sa Jeremias 29:11-13. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti.
Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso niyo akong hahanapin. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. At ngayon, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.